Sa ating lahat, panibagong araw, kaya panibagong paninisid na naman tayo sa ilalim ng dagat. At pagpasensyahan nyo na din pala mga lodi kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload. May kunting inasikaso lang po si Aquaboy. O diba ngayon ka lang nakapag-upload pero chismisan agad kayo ni Moko. Dapat bumawi ka ngayon dahil pinapagalitan ka na ng mga followers mo kung bakit ilang araw ka nang hindi nakapag-upload. So at yun na nga mga lodi, at ngayong araw nga dahil hindi maganda ang takbo ng panahon ay dito na muna kami nakipagsapalaran sa bahura na di gaano kalayuan sa lugar namin. At kung makikita nyo, sila papa at yung partners ko ay nagsituroan na kung saan na kami banda kasi hindi kita yung mga lugar at pag ganon ay hindi rin kita yung mermada. Natatakpan kasi na makapal na ulap yung mga lugar. O yun bagang maaso-aso. Ano daw? Basta ganon. At ang problema pa dito ay malabo yung dagat. Di masyado matansya ni Papa kung mababaw na ba o malalim pa. Wala rin kasing mga boya. Ano naman ang connect ng mga boya sa pagtansya ng lalim? Ganito kasi yan. Pag may boya, ibig sabihin yan ay mayroong mababaw na parte. Pero pag walang boya, abay kanal na yan. At ano ang gagawin nyo dyan sa kanal? Makipag-meet kay Jezabel at yayaing mag-tiktok? Hoy, naiba na naman ang landas sa mga pinagsasabi mo. At dito nga ay sinubukan na lang namin na paglaglagan ng angkla para malaman kung malalim pa ba o mababaw na. At yun, hindi nagkamali yung base namin. Base nabaw na ni. Base kanal na ni. Puro na lang talaga base. Ayan, hindi mo pa kasi pinaayos yung GPS mo. Puro ka na lang kasi buwas karon. At yung isa pang malaking problema dito ay hindi lumalabas si Haring Araw. Pakurog-kurog naman ta si ni Karol. Sa araw lang din talaga kami nagcha-charge. Kaway-kaway sa lahat ng mga divers dyan. Pag ganito, lagi talaga may kasama yung layman sa taas. Kahit hindi pa napuno yung lagayan mo, pero aahon ka na. So sa mga nagtatanong kung ilang oras ba kami sa ilalim ng dagat, umaabot pa kami ng tig-5 oras. Pero yun ay sa buwan ng March to December. Ngayong January to February, kulang-kulang mag-2 oras. So galbong naman kami pababaw. Ito kasi yung buwan na sobrang lamig ng dagat. Yung ibang bangkang maninisid nga dito sa amin ay nagiba na muna ng pwedeng pagkakitaan. Ako nga niyaya ko din itong mga kasama ko sa bangka na mag-change na din muna kami ng hanap buhay. Yung hindi maginaw, mang-hold up. Kasi nakikita ko sa mga pagbumuka namin dito na pwedeng-pwede talaga. Pero hoy, biro lang yan. Laban lang talaga kahit maginaw. At isa pa, hindi mo rin naman maramdaman yung ginaw pag marami lang yung dadamputin na scallop. Pero para mas hindi mo talaga maramdaman yung ginaw, isipin mo na lang na meron kang pamilya na hindi pwedeng magutom. At dito nga ay nag-ready na itong si Papa at yung partners ko para subukan sa pag-survey. At lagi talaga silang may daladalang pana sa kanilang pagsisid. Dati, dumadala din ako ng pana. Kaso ayun, pinagalitan ako ni Papa. Kasi hindi na ako nakafocus sa pagdampot ng mga scallop. Nandun ako lagi sa kabatuan na mamana ng mga isda. Simula nun, hindi na ako dumala ng pana. Hindi ko kasi talaga maiwasan na hindi mamana pag may nadaanan kaming kabatuan. Ang ganda kasi ng mga isda, lalo na pag malalaki. Maiengganyo ka talaga na panain. Ngayon, dumadala na lang ako ng pana pag buwan ng August o October. Kasi sa mga buwan na yan ay season ng kalambutan. Sa totoo lang, akin yan ang pana na dinadala ng partners ko. Siya na lang yung gumagamit. Kasi ngayon ay bihira ka na lang makakita ng kalambutan. So ginagamit niya na lang yan para pag ahon namin ay meron kaming kikilawin na isda. Mamana kasi siya ng mga isda na pwede naming ulamin bago siya umahon. At dito nga ay nakapagpatakbo lang kami ni Mokong ng isang beses at kagad din silang nabigay ng senyales. At kung makikita nyo din dyan ay may patalsik-talsik pa ng dagat akong nalalaman. Pero sa totoo lang ay nakailang sign of the cross na ako dyan bago lumusaw. Parang ayaw kong ilapat yung paa ko sa dagat dahil sa sobrang ginaw. O sige na, para makapag-focus kayo sa inyong panonood ay sabayan na lang muna natin ng music. Mandaragat ako, sa bawat sisid ay may kwento. Kolehiyong tinapos mula sa pawis at sigaw ng alon. Mga gabi ba'y di lang kabuhayan. Sila'y saksi ng bawat tagumpay ko't kasaysayan. Ako si Robert Alonzo, kilala rin sa pangalang never quit sa dapitapon. Na raw ay lulubog, ngunit ang puso ko kailan may di susuko. Never kitang sigaw laban sa alon. Dagat ang buhay, pangarap ko'y ngayon. Scallop shell ang buhay ko, sa'yo pasasalamat. Dahil sa'yo, pangarap ko'y natupad. Kahit ano. At dito nga mga lodi ay yung unang packet ko lang ang nakunan ko ng video. Dahil sa sobrang ginaw, nakalimutan ko ng kunan ng video yung pangalawa kong packet. At kung makikita nyo din sa video ay may mga dinala akong shell na pusik. Pusik po ang pangalan ng shell na yan dito sa lugar namin. So mga lodi, after ng ilang oras sa ilalim ng dagat ay ganito kadami yung nakuha naming scallop. Pero sa totoo lang ay nakahon kami niya ng partners ko bago na naman lumusong ulit sa pagsisid. Ang ginaw kasi. At dito nga din, pagdating namin sa Dalampasigan ay nag-volunteer itong si Tio Jumari sa pagpasa ng aming kuha. Thank you, Chon. Kasi hingi daw siya ng scallops para pangulam lang. Hindi din sana siya namin papasanin. Kaso mapilit kaya hinayaan ko na. Di pa video-video lang ako. Aba, mautak din. So mga lodi, sabayan naman muna natin ng music. Medyo masakit na kasi ang lalamunan ko. Tara na sa Isla Higante. Tara na sa Scallops Festival sa Isla Higante. Para isa ng dagat, yamang likas, kayaman ng tapat, may magagandang tanawin. Tila lararawang ibig, halina't tikman ang yaman ng
So mga lodi, ito po yung kinita namin dito sa mga nakuha naming scallop. 5,220 pesos. Medyo malaki-laki na din. So mga lodi, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!